Maingad lo mga higala. Habang ginagawa namin ang episode na ito, may magandang balita. Nagluluwag na ang sitwasyon ng pandemya. Less restrictive ang Alert Level 3. Ang mga negosyante, lalo na ang maliliit, ay nabuhayan uli ng pag-asa. People can now move a bit more freely. Malayo pa ito sa ating old normal, pero malaking improvement na. Still, huwag tayong maging kampante. Nasa piling pa rin natin ang COVID-19. Remember, katangian ng mga virus ang magbagong anyo. That's another word for variants. Speaking of bagong anyo, maging ang modus operandi ng scammers, may variants. Parang virus. Ang payo ng doktor para bumagal ang pagkalat ng bagong variants, protektahan ang sarili. Ang paalala namin para hindi mabiktima ng mga bagong scam, if it is too good to be true, it probably is false. Kapag sobrang ganda ng buladas ng kausap, magduda na kayo. Ang problema, Kuya Mon, hindi yan naisip ng complainant natin na si Amor. Dati ng overseas Filipino workers si Amor. Gusto niyang bumalik abroad dahil mas maganda ang pasweldo. May nakausap siyang isang agency na ang tawag ay Best Sole Proprietorship. Sa loob lamang ng 2 buwan mula nang makausap niya ang recruiter nito, meron na agad siyang overseas employment contract at visa. May plane ticket na siya. At nasa airport na siya para sumakay ng eroplano. At ito ang talagang nakakabilib. Hindi siya siningil ng kahit na 5. Kahit piso, hindi siya pinagbayad ng kausap niya. Yan po ang bagong variant ng recruitment scam. Ang lumang style kasi, hihingi agad ng pera ang recruiter. Bayad sa ganito, bayad sa ganon, bayad kung saan-saan. Tapos, maghihintay ka. Matagal. Yun pala, hindi ka naman makaalis. Kaibang-kaiba yan sa dinanas ni Amor. Si Amor ay undergraduate ng Bachelor of Science in Information Technology. Marami na siyang naging trabaho sa Pilipinas, encoder, customer service representative, sales agent. Pero gaano man siya magsipag, hindi sapat ang kanyang sinasahod. Per month po yung 17, so every quincenas magbibigay ka po ng half sa parents mo, tapos let's say may matitirang 3,000, budget ko na po yun for the until 15 days ulit. Sa hirap ng buhay, pagtatrabaho sa ibang bansa ang nakitang solusyon ni Amor. Nakapag-abroad siya. First time noong 2019. Domestic helper sa Abu Dhabi. 1 taon lamang ang kanyang kontrata. Noong 2020, balik Pinas na siya. Pahinga lang siya ng ilang buwan. Tapos, alis ulit. Sa Dubai naman bilang cook. Unfortunately, hindi niya natapos ang kanyang kontrata. Kaya same year, 2020, balik Pinas ulit siya. Nagtrabaho naman siya sa isang clinic dito sa Pilipinas. Minimum ang salary. Malayo sa kita niya sa abroad. February 2021, lumipad naman siya pa Hong Kong bilang domestic helper. Sa kasamaang palad, nabulilyaso ang trabaho niya doon. Hindi siya nagtagal sa Hong Kong. Umuwi po ako na April 2021 din. Okay. Dahil Anong nangyari? So, bali, terminated po ako niyan. Yun lang. Yun po. And then, that time, dito na po ako dumating. Nirefer po siya sa akin ng kaibigan ko din. Nag-aalaga ka ng bata, talaluto. So, yun po. Dito po ako tumuloy pag-uwi ko ng Hong Kong. Hindi umuwi si Amor sa kanyang pamilya. Naglihim siya. Yung family ko po, hindi alam na andito ako sa Pilipinas. Kasi that time po, nagbayad po ako ng placement eh. So, Sa yung pa Hong Kong? Oo. 25,000 pesos ang placement fee na ibinayad ni Amor para sa inaplayang trabaho sa Hong Kong. Ang pera ay inutang lamang niya. So, ayoko pong umuwi doon na as much as possible kasi ayoko pong magbigay ng problem. Especially financial. Kasi ayoko pong, kasi yung nanay ko po may sakit.
Gusto niyang mag-akala ang kanyang mga magulang na nasa abroad pa rin siya. Patuloy ang pagpapadala ni Amor ng pera sa kanila. Result ko po dito, tapos nagra-racket po ako, nagtitinda po ko dyan po. And sometimes yung boyfriend ko po, tumutulong sa akin. Gustong-gusto ni Amor na makauwi sa pamilya. Pero kung problema rin lang naman ang kanyang pasalubong, lalo na't ayan na ang Pasko, sabi niya, titiisin na lamang niya ang pangungulila. All the while, ang intensyon ni Amor ay makapag-abroad ulit. August po, August. nag-apply po ako. Paano ka nagka-idea na mag-apply doon? Kanino mo nalaman? Yung ka-work ko po sa Dubai, nag-message po siya sa akin na nag-work siya sa isang agency, nagpapaalis. Sabi niya sa akin kung gusto ko daw mag-apply. Sabi ko, sige te, apply ako sa'yo. May kakilala daw siya na pwedeng mag-refer, i-refer niya daw ako doon. Ni-refer niya po ako dyan sa nagngangalang Incest Justine. Sabi nitong Incest Justine, tatanggap siya ng 25,000 pesos buwan-buwan. Nagchat-chat lamang sila sa messenger nitong Incest Justine. Hiningi ang kopya ng kanyang mga dokumento. At ayun nga, walang siningil kahit na piso. Kung walang siningil kahit piso, paano kumikita ang scammer? Yan mga higala ang bagong variant ng virus na illegal recruitment. Nag-message siya sa akin na may tatawag sa'yo, na employer mo, kausapin mo, ganyan. So, bali po may tumawag na po sa akin si Madam Amna. Sabi niya, willing ka ba mag-work sa akin? Ano trabaho? As babysitter. Ito yung anak ko, ganyan-ganyan. Tapos, may kasama ka dito ng Pilipina, ganyan-ganyan. And then, nakausap ko po yung magiging kasama ko si Ate Ruth. Tapos sabi niya, okay dito. Ang sunod na tumawag kay Amor mula sa Dubai ay ang Pilipinang Ira ang pangalan. Hindi tiyak si Amor kung agent ba itong Ira o may-ari ng agency doon. Tapos po, after mga ilang days or weeks, sabi niya, pwede ka na bang pumunta doon sa accommodation? Okay. Sabi ko, saan po? Sa Binangonan nga daw po. May binigay po siyang number sa akin, yun daw yung kontakin ko. Yung pangalan po nun, Melody. September 5, dumating sa accommodation si Amor. Nakita sila ng personal nitong si Melody. And then, September 10, medical exam na niya. Po, yung isa kong kasama na magpa-medical, sinabihan po nung Melody na mag-i-swab. Yun po, nung nag-swab siya, kinabukasan, umalis na po yan. Ako, sinabihan niya po ako na kailangan mo magpa-swab ngayon. Or bukas po, mga 12 po, tapos 13 po. Pag ano po namin noon, sabi niya, tomorrow yung flight mo. 14. Okay, wait Pero lang. Kakat kita doon. Hindi ka ba nagtaka na ang bilis mula August, may medical ka na agad, tapos walang agency? Hindi naman po kasi nga, ang sabi nga po, yun daw yung pag ex-UAE, ex-abroad ka po sa UAE, madali na lang daw kasi mas priority daw po nila yung mga galing na doon. Since refer po sa akin nung kasama ko sa Dubai, yun po yung pinangawa ko, ni-refer sa akin nung kaibigan ko. September 14, araw na ng kanyang flight. Maaga silang pumunta ni Melody sa POEA. Mga after 1 hour, may dumating pong babae na nakaputi. Nag-usap po sila. Sabi niya, mag-online tayo ng OEC mo. Kukuha ka ng balikbayan. Siya po yung nagtatype nun. Tapos po niyan bilapan, pinapasok niya po ako sa POAE. Saan mo kinuha yung OEC mo? Sa POAE po. Sa mismong POEA? Sa loob po. Sinong nag-abot sa'yo ng OEC mo sa POEA? Yung nandun po sa counter, mismong nasa loob. Lumalabas na ang babaeng nakausap ni Amor sa POEA na nag-asikaso ng kanyang OEC o Overseas Employment Contract ay hindi empleyado ng POEA. Nakaputi siya, parang white lady, multong bigla na lang sumulpot. Ando po yung ID nung magiging amo ko. Kasi mga photocopy po lahat yun eh. Contract, OEC ko, mga information ng
amo ko, re-enter, visa. Yung passport ko po, inabot niya sa akin. May huling bilin pa ang babaeng nakaputi kay Amor bago siya pumunta ng airport. Pag nagtanong sa iyo yung immigration, balik magagawa ka. Kasi yan yung bagong process natin since direct hire kami. Ang pagkakaiba lang, eto, hindi ako nagpidos, hindi ako nag-OWA, hindi ako nag-training. Ito, shortcut. Shortcut. Na hindi ka nagtaka. Hindi po. Ang pinahawakan ko yung OEC. Records na may record ako dito as OFW. Nasa airport na si Amor. Nakapag-check-in na siya. Walang problema. Sa immigration counter na ang sunod niyang pupuntahan. Unknown to her, doon na bubulaga sa kanya ang hindi niya inaasahan. Pagdating ko po ng immigration, ang sabi po sa akin nung nasa immigration officer na kung may OEC daw po ba ako. Pinakita ko po yung OEC na galing sa POAE. Tapos sabi niya, sige, pasok ka. Tapos pumasok po ako dun sa isang office. Baliwala kay Amor ang pag-detour niya sa nasabing opisina. Naisip niya, baka huling hirit na lang sa interview sa kanya. Sa opisina, inabutan niya ang maraming babae na gaya niya ay paalis din. And then, the bombshell. Hanggang sa sinabi na po na, aware ka ba na yung visa na nakadikit sa passport mo is fake? Sabi ko, hindi po. Sabi ko, hindi po ako aware na fake po yan. Tapos, binigay ko na lang po lahat ng documents. Lahat po ng documents. And then po, nag-interview na po. Peke ang kanyang visa. Hindi makapaniwala si Amor. Wala siyang kaalam-alam sa krimen na ipinaamin sa kanya. There must be some mistake, siguro naisip ni Amor. Matapos silang kunan ng salaysay sa Immigration Office, ipinasa naman sila sa Interagency Council Against Trafficking. Interogasyon na naman. Halos 20 silang Pinay na nasa isang predicament. Sinampahan si Amor ng kasong Violation of Philippine Passport Act of 1996. Kasama niya sa kaso si Linda, taga Leyte, dati ring OFW. 3 buwan pa lamang na kapapanganak ni Linda. You can just imagine kung anong sakripisyo ang tiniis ng mga babaeng ito. Mabuhay lamang ang kanilang pamilya. Pagkatapos, bibigtamahin pa sila ng halang ang kaluluwa. Nag-stay po kami doon. Ang sabi, mag-antay na kami ng interview ng NBI. Paano yung mga food nyo? Provide po ng may mga delata po. May mga ano. And then, okay naman po kasi that time may mga DSWD na nagpunta doon. Nag-interview din sa amin for sabi nga anti-human trafficking tulong. May nag-abot po ng tulong sa amin. May nagbigay ng cash assistance. September 20, Kuya Mon, sa opisina ng NBI International Airport Investigation Division, inimbestigahan na naman sina Amor, nag-fingerprint at kinunan ng mugshots. Anong nararamdaman mo nun? Hindi ko po alam. Ang sabi ko, baka yan lang. Baka kailangan lang for investigation. Pero wala na akong idea na bakit ganun. Wala talaga, as in wala na. Matapos silang papirmahin ng consent for online inquest, dinala na sila sa NBI Detention Center sa Manila. At that moment, na-realize ni Amor kung ano ba talaga ang nangyayari. Preso na siya, gayong wala naman siyang ginawang masama. Mga kaibigan, alam ko kung ang pakiramdam ni Amor. Once upon a time, naranasan ko na rin ang makulong. Iba lamang ang circumstances namin. Si Amor ay nakulong dahil sa isang bagay na wala siyang kaalam-alam. Ako dahil sa isang bagay na bahagi ng aking trabaho bilang media practitioner. Parang ano ka, siyempre yung criminal ka na. Yung gusto mo magtrabaho. Tapos ikaw yung nagsasuffer. Sa kasalanan hindi mo ginawa. Sa yung idea na hindi mo alam.
Ni minsan ay hindi sumangkot sa gulo itong si Amor. Trabaho lang ang inaatupag niya para sa kanyang pamilya. Dinala po kami nun sa San Lorenzo, sa Manila, para mag-swab. Yun po, naka-orange ka. Naka-poses ka. Hindi ko makalimutan. Yung pinusasan. Kami po nung tatlo. Para po kami mga tanga nag-iiyakan. Kasi gusto namin magtrabaho, tapos doon kami napunta. Sa family ko, hindi po nila alam yung pinagdadaanan ko. Yung natatawa na, what if hindi nga makapag-bail since wala naman. Kaya ka nga mag-abroad kasi kailangan mo po ng pera, di ba? Tapos ganyan pa. Matapos ang 2 linggo sa bilangguan na eternity para kay Amor, nagbaba ng resolusyon si Senior Deputy Prosecutor Dolores Rillera ng Pasay City. Pinalaya si Amor for further investigation. September 28, sinundo si Amor ng kanyang Good Samaritan employers na taga-Pasig. Kailangan ni Amor ng abogado. Agad kaming nakipag-ugnayan kay Attorney Presida Acosta, hepe ng Public Attorney's Office. Piniki yung kanyang visa. Nakasuhan pagkatapos na inquest pa, na-release for further investigation pero kailangan niya ng abogado. Sige, bibigyan namin sa iyo. Para may abogado siyang kasama, tatawagan mo siya kayo ng director ng LTR. Oo. Nirelease po special investigation, nagpunta ko yung fiscal dyan. Correct. That's right. Nagduda ang piskal dito. Ko lang na care of ko to. Kailangan pa rin may abogado ito mga wala namang kayang magbayad. Sige, salamat. Sa tulong ng PAW, nakapag-submit ng counter affidavit si Amor sa Prosecutor's Office ng Pasay City. Now, back to my question, paano kumita ang scammer kung wala namang binayaran si Amor? Lumalabas, Kuya Mon, na ang naperahan ay ang prospective employer ni Amor sa Dubai, si Madam Amna. Because she said that you already paid money to the agents. Is that right? I already paid, I already wished for a visa, I already did everything. Now I am not contacting anymore with this agency. Yeah, that's why Okay, we're I'm just waiting. Tinawagan din ni Karen ang agency na siyang nag-asikaso ng deployment ni Amor sa Dubai. Todo tanggi ang agency sa lahat ng masamang sinapit ni Amor. na nakasuhan po ng immigration at ng NBI dahil sa fake na visa. No, hindi po fake yung visa niya. Doon, ano po ba ang paliwanag niyo tungkol doon? Actually, pinadala ko siya ng employment visa at saka labor contract. Tama naman yung pinadala ko sa kanya. And second, mayroon kasing nag-offer dyan sa POAA na ma-issuean siya ng OAC na mabilis. So, pinadala ko doon yung visa niya. Ewan ko kung anong nagawa nila. Po, so ibig sabihin, Miss Ira, may posibilidad na nagkaroon ng problema dun sa taga-POEA na nakausap nila? Nagbayad ako actually na dyan sa kanya. Hindi ko na siya makontak. Magkano po ang binayad niyo dun sa ano na yun, sa tao na yun? 60,000. 4,000 dirham. Actually, nabiktima din ako. Hindi ko na siya talaga makontak. Komplikado ang scam na ito, mga kaibigan. Pero kailangang alamin ito ng mga otoridad. Wala itong iniwan sa isang misteryosong variant ng COVID-19. Anong panawagan mo sa mga kinauukulan? Na ma-prove na wala po kaming kasalanan, na inosente po kami, na biktima kami, and dapat po managot din yung dapat managot yung gumawa sa amin. Tulungan po nila kami na maiayos lahat. Hindi lang naman po ako yung biktima. Yung nagiging amo namin na nagbabayad ng kung sobra-sobra pa nga ata sa binabayad.
Sa istorya ni Amor, naalala namin ang mga OFW na naging biktima ng human trafficking sa Syria. Marami sila. Napakarami nila. Mga kaibigan, hindi kaya ang nangyari kay Amor at sa iba pang gaya niya ay isa na ring pandemya? Kuya Mon, sinubukan natin makapanayam ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT pero tumanggi sila. Gayunpaman, makikipag-coordinate daw sila kay Amor para sa kung anumang tulong ang maibibigay nila dito. Dahil sa karanasan ito, nawala na ang drive ni Amor na makipagsapalaran sa ibang bansa. Dito na lamang siya sa Pilipinas. Ang gusto na lamang niya, ma-dismiss ang habla laban sa kanya. At Diyos na ang bahala sa mga susunod pa. Magbabalik po ang Sumbong kay Tulfo makalipas ang ilang patalastas. Natutuwa kami tuwing naipapanalo namin ang sumbong ng mga inaapi. Small victories are big enough to keep us going. One way to celebrate is to revisit the story of what happened right. Noong November 2020, dumulog sa amin ang mag-asawang Charlotte at Leonides, kasama ang dalawan nilang anak na babae na sina Nina, 9 na taong gulang, at si Irene, 8 taong gulang. Hindi namin pwedeng sabihin ang tunay nilang pangalan. Biktima sila ng rape. Ang gumahasa sa kanila ay mag-amang kamag-anak nila, sina Leonardo Bermejo, 64 years old, at Oliver Paul Bermejo, 36 years old. Lolo at tiyo sila ng kanilang hinalay. Hirap sa dilang mahirap ang mag-anak. Walang trabaho sa Maynila. May trabaho sa Cavite kaya lumipat sila. Nakiusap silang makitira sa mag-amang kamag-anak sa Dasmariñas. Akala nila ay swerte sila. Walang renta, tubig at ilaw lamang ang kanilang babayaran. Ang hindi nila alam, bahay pala ng mga halimaw ang napuntahan nila. Naghinala si Charlotte tungkol sa kawalang-hiyaan ng mga suspect ng minsang malasing ang dalawang rapists. Sinabi sa akin ni Oliver na problema ko to ngayon, pag nalaman nyo to, magiging problema nyo itong mag-asawa. Kasi napaisip ako na parang may ibang pangyayari na to. Akala niya sa akin, lasing din ako, hindi man ako gaano nakainom. Sabi ko sa kanila, nagpaalam ako, matutulog ako. Hindi nila alam na nakikinig lang ako. Sabi pa ni Leonardo, nagawa ko lang yon sa mga bata sa kakulangan ng asawa. Agad na umuwi si Charlotte. Tumawag siya sa opisina ng Isumbong mo kay Tulfo para magpatulong. Dahil nasa Cavite sila at hindi agad kami makakapunta, sinabi namin kay Charlotte na agad silang magsumbong sa barangay. Swerte namang ang puso ng punong barangay ay nasa tamang lugar. Siya si Chairman Rolando Salem ng Barangay Santo Niño 2, Dasmariñas, Cavite. Akala ko nga po una lalaki, kasi kalbo. Kaya sabi ko baka yung mga bata nahipuan lang yung malalaki. Kaya mag-akit to, niliyak na, nagsulat po, babae pala. Kaya sabi ko walang maingay. Biniambitahan ko rin parehas yung mag-ama. Pinakilos ni Kapitan Salem ang kanyang mga tanod. Inimbitahan nila sa barangay hall ang dalawang suspect. Pinaalam niyo ba kung ano yung reklamo? Hindi po. Pag patawag namin sa kanila, sabihin nyo, kakausapin lang. Kaya pagdating doon, hindi namin, so dali, wala po kaming alam na yung po, please. Kasi sabi lang nila, nauna sa amin na sa mga bata, ganun daw, may reklamo daw sila. Pagkakit ko sa bawsi, kasi bawsi ko ang karap, tinawag sa akin ng bawsi. Sabi ko, bakit? Pag sabi na ako ng bawsi na gawin daw, hindi ako dito, sabi ko, sige po nila. Kaya pagdating ko rito, gusto ko lang nga naging saktan, kaso hirap naman, di ba? Dahil maagap si Chairman Rolando Olek Salem, hindi makaiskapo ang dalawang suspect. Chairman Salem, may your tribe increase. Bago naging barangay chairman,
si Kapitan Salem ay nagsilbing kagawad sa loob ng 11 taon. Dahil walang sweldo, kundi allowance lang ang pagiging kagawad. Nagnegosyo siya at naging middleman ng mga pagkaing pang-sari-sari store. Siguro, hindi maubos maisip ni Chairman Salem, paano kung sa kanyang anak at mga pamangking babae mangyari ang ganon? Nagdesisyon siya na Charlotte na magsampa ng kaso. Obviously, dapat nang umalis na sina Charlotte sa bahay ng rape sa 2 bata. Quick thinking si Chairman Salem. Pinasamahan niya sina Charlotte at ipinalista niya ang lahat ng gamit na dadalhin ng pamilya. Bago sila idemanda, ang sinabi ko din sa kanila, bago kayo umalis, yung lahat ng ilalabas nyo, isusulat namin. Para at least, pag lumabas yan, baka kasi balingan kayo. Binalikan nga ng mag-amang Leonardo at Oliver sina Charlotte. Nang makapagpiyansa at lumaya, sina Charlotte naman ang kanilang idinimanda. Qualified theft ang ikinaso ng mag-amang rapists kina Charlotte. Ano daw ang ninakaw naman ninyo? Ang mga gamit daw po, mga cellphone, mga alahas. Ipinasa ni Chairman sa pulisya ang mga dokumentong meron sila, katulad ng blotter report. Lahat po yan. Lahat po ng kailangan nila, hindi po namin sa kanila. Basta po yung paglapit po niya sa akin, kung ano po yung kailangan, pinagbibigay ko sa kanila. Basta po, minsan po sa korte ako. Napunta po ako sa korte kasi testigo nila po ako eh. Basta ako sabi sa kanila, huwag niyong aaregloin. Huwag kayong magpapareglo. Kasi maningyari. Pag nagpareglo kayo dyan, uulit-ulit sa inyo yan. Pero huwag kayong pumayag, demand ninyo. Panindigay nyo yan kasi yung kapakanan ng 2 bata eh. Kawawa naman yung 2 bata. Pinuntahan namin sila sa kanilang bahay. Ipinakwento namin ang ginawa ni na Leonardo at Oliver sa kanila. Ano niya ginagawa? Ginagaya niya. Hindi niya pinapasok sa loob? Pinapasok niya po. Anong suot mo nun? Shit po. Short. Tapos, ano pang ginagawa niya sa'yo? Tinutusok niya po yung pipi ko, tapos po, nililak niya po yung kwarto, pati po bintana niya, at pinapasubo niya po yung pototoy niya. Masasabi ba ng batang 8 o 9 years old ang ganoon kung hindi nila dinanas? You tell me. At walang ina ang iiyak ng ganito kung hindi nangyari ang nangyari. Napatagal mo ang loob nyo. Itong hamon ng buhay natin. Ngayon po lang ito naroon. Ano na yan? Magpakatatag tayo. Sama-sama natin labanan yun po. Ano man yung mga dinadaras natin. Andiyan ang Diyos. Kaya natin yan. At may tumutulong sa atin. At any rate, buong akala ni na Charlotte, rape ang ikinaso sa 2 halimaw. Natanggap nila ang resolusyon ng may petsang October 30, 2020. Sa paulit-ulit na pangahalay kina Nina at Irene, ang ikinaso lamang kina Leonardo at Oliver ay 2 counts of acts of lasciviousness. Madaling nakapagpiyansa ang 2 akusado, 200,000 pesos bawat count. Nanlumo sina Charlotte, nawalan ng pag-asa. Muli silang dumanas ng injustice, this time perpetrated by the state. Nung nag-file kayo ng kaso, ipinresent nyo na ba doon yung medical legal examination result ng mga bata? Opo. Hindi yun nakita ng prosecutor na may laceration? Kasi nang binigay, ng pagkatapos ng medical, ang nagpapalag ng pulis sa DASCA. Oo. Tapos nang tinatanong namin ni Attorney Amos, sabi namin, nandun na daw yun sa judge. This was when finally Charlotte and her family went to our office. Nasikaso ni Chairman Salem at ng kanyang barangay ang biyahe. Ipinagamit niya ang service ng barangay at mahigpit na ibinili na walang gagastusin sina Charlotte. Isang 9 sa isang 10. Panlumo at saka napagtataka, bakit may mga tao? Bakit nagagawa, no? Nagagawa.
Hindi na lang nila, salsalin yung kanila yung... It boggles the mind. Malinaw na nakasaad sa medical legal examination na may lacerations sa hymen ng bata. Deep-healed laceration at 6 o'clock position. Acts of lasciviousness, no? Ang naging kaso. Ano bang nangyari? Kung nang kinis po sa amin sa presinto, rape po, tapos child abuse sa Leonardo. Yung bang-ari nadampian yung kanilang... Sa panganay ko po, yun po ang sinasabi niya. Dalawang kakulangan o kahinaan ang nakikita ko kung bakit gumaan ang kaso laban sa suspects. Una, kapos ang investigasyon at probing ng mga pulis na nagbigay ng information sa prosecutor. Ang prosecutor naman hindi rin nag-usisa. Did not go out of his way to know more about the case. Well, these are conjectures of a non-lawyer like me. Ang talagang abogado ay si Attorney Artemio Amon. Malapit ang puso niya sa mga inaapi dahil siya ay dating stay-in boy, kargador at self-supporting student. 2 dekada na siyang kaagapay ng isumbong mo kay Tulfo. Isa siya sa paborito naming hingan ng tulong kung may mga inaping na ngailangan ng abogado. Marami na siyang naipanalong kaso dito sa amin. Ang kaso ng pulis sa Caloocan na namaril ng sibilyan, halimbawa. Hindi nagsayang ng panahon si Attorney Amon. Tinanong niya yung bata via messenger din. Kung ano yung ginawa sa kanya. Tapos, sabi ni attorney, mas maganda niya ipasulat sa bata, sulat kamay niya, and then pirma niya po. And then, pinadala niya yung puyo sa Makati. Without fanfare, tinrabaho ni Attorney Amon ang kaso. At makalipas ang ilang buwan, nagresulta ang kanyang pagod. September 28, 2021, sina Charlotte ay nakatanggap ng kopya ng isa pang resolution. Ayon sa nasabing joint resolution, ang kaso ni Oliver Paul Bermejo ay 11 counts of rape by sexual assault at 10 counts of rape under Article 2668. Ang kaso ni Leonardo Bermejo ay 2 counts of rape by sexual assault. Now, let's hear it from Attorney Amon. Ang acts of lasciviousness ay mayroong malisya. Yun yung acts of lasciviousness na hindi naman kailangan ng penetration. Ang rape kasi ay kailangan may penetration or attempt to penetrate kahit na hindi pumasok. Kahit na finger lang ang ginamit o daliri ang ginamit? Kung daliri ang ginamit, that can be considered as other kind of 8353. Ano ibig sabihin yan? Yung acts of lasciviousness, kasi mayroong malisya na saplos mo siya dahil milipog ka. Ipiniliwanag din ni Attorney Amon ang 2 klase ng rape. Ang isa ay bailable o maaaring magpiyansa. Ang isa pa, walang piyansa. Pwedeng magpiyansa kung ang ginamit ng rapist ay anumang bagay para ipasok sa ari ng babae. Walang piyansa kung ang ari mismo ng lalaki ang ipinasok sa ari ng babae. Kahit dumampi lang ang ari sa ari, automatic rape yan. Yung bata na nag-complain, bakit sinampahan ng acts of lasciviousness ng piskal, yung assailant? Ano kaya napasok doon sa ulo nung piskal na sinampahan niya ng acts of lasciviousness? Nakuha ko na yung boss, yung sitwasyon. Because ang prosecutor ay hindi niya pwedeng lampasan kung ano yung reklamo na kanyang nabasa. In the first place, yung bata, nung magreklamo siya doon sa policewoman, ay either nahihiya o natatakot kung ano ang mga nangyari, kaya kulang yung kanyang kwento. Okay. Kaya pumasok na walang rape
but only acts of lasciviousness. My conjectures are in place after all. Naiisip ko tuloy, baka nga totoo na ang dalawang akusado ay may kakilala sa PNP. Alam na po ninyo, palakasan system. Anyhow, yung Dasmariñas na yan ay sinampang ko ng additional 11 complaints. Pero base yun sa bagong kwento ng bata na inisa-isa ko, ano ang special oras, date, bakit mo matatandaan ang mga nangyaring ginawa sa iyo. Kaya yun yung pinasok ko na additional complaints which was resolved by the same prosecutor na 10 counts of rape and 1 count of acts of lasciviousness. In addition doon sa dalawa na hindi may kwento-kwento ng bata kung what really happened sa kanya. Ito ang madalas naming sabihin. Mas mabuti kung mas mataas na kaso ang isasampa ng pulisya. Ang prosecutor naman ang mga magagrado, as it were, kung ano ang final na habla. Ang ginawa ko dyan, because I strongly believe there should be rape because mayroong indication na injury in the female organ of the minor victim. Yung laceration, according to the medical legal, may laceration Yes, yung... Okay. Meron yun. And then mayroong statement yung bata na it hurts whenever gusto niya ang ipasok yung kanyang ari sa ari ko. Kaya sabi ko, there must be rape, kaya hinabol ko yun. Take it from Attorney Amon, full penetration is not required. Madampi lang ang ari ng lalaki sa ari ng babae, rape na yon. What more kung makitaan ng punit sa puwerta ang biktima? Yun yung available. Dahil yun ay relative pa rin yun, ay pumapasok pa rin yun ng 14 to 17 to 40 years. Kasi reclusion temporal medium up to reclusion perpetua. Bakit naging nagkaroon ng bail yung dalawa? Yung unang dalawa, kaya mayroong bail dahil wala namang indication na there was rape by the male organ but puro finger lang ang nakalagay. In other words, itong bagong kaso na ito na sinamba po na rape, wala nang bail yun. No bail yun. Ang gusto po namin malaman, attorney, ano po yung susunod na mangyayari pagkatapos po mailabas itong joint resolution? Lumabas yung joint resolution that will be subject to another trial base dyan sa resolution na lumabas. Meron po bang warrant of arrest na lalabas? Yes, meron. Ngayon po ba nandyan pa sa lugar yung mag-ama? Namululis na, kita ko pa sila eh. Ano ang pakiramdam mo nung nabasa mo yon, nung natanggap mo yung desisyon? Parang nagkaroon kami ng laban. Papasalamat ako Attorney Amon kahit paano nabigyan niya kami ng magandang resulta. Naihabol niya. Kay Kuya mo naman nagpapasalamat ako sa tulong niya. Natulungan niya yung kaso namin na mahabol. At kahit paano magkakausapin siya rin yung nangyari sa mga anak namin. As I said earlier, small victories are big enough to keep us going. At yun ay nangyari dahil nagtulong-tulong ang punong barangay na si Chairman Rolando Salem, si Attorney Artemio Amon, at ang programang ito. Huwag kayong alis. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang patalastas. Ang ating Tulfo Klasiko ay vintage 2004. Pero ang sumbong ay parang kahapon lamang. Mga pulis, ng aresto at nagtanim ng ebidensya na maril pa mga inasistihan ng isumbong kay Tulfo ang biktimang si Ricky Romualdo all the way. Maayong gabi mga higala. Mahigit na isang taon na nakalipas nang ipinarating sa aking tanggapan ang reklamo tungkol sa pamamaril na naganap sa isang auto electrician. Siya ay si Ricardo Ricky Romualdo
Nagpunta ang kanyang kapatid na si Marilu at ang ina nitong si Zenaida sa aking tanggapan para magsumbong. Nang malaman ko na ang binata ay nabaril ng mga pulis ng Central Police District, Station 9, dahil sa isang alleged drug bust operations, agad ko siyang pinuntahan. Una ko nakita itong si Ricky nakaposa sa kama, walang suot na pantaas, may nakabantay na pulis sa isang male ward sa Quirino Memorial Medical Center. Gusto kong patunayan na noon pa man, wala ka talagang mabait kang tao. Law abiding. Wala pa po talaga. Kasi ang barangay mga pagpatunay na mayroon kang kung salbahe ka. Opo, sir. Mga bandang alas 4, punta po, narinig po ako nagkakalampagan sa may kabilang kwarto. Sinigawan ko po yung mga pamangkin ko, akala ko mga pamangkin ko lang eh. Wala nagsasalita. Ang ginawa ko, bumangon ako dahil nanonood ako ng VCD. Bumangon ako, binuksan ko yung pintuan ko. Pagbukas ko, nagpasukan mga pulis sa kwarto ko. Yun, sinakal ako. Tukan ako ng 45, ano daw. Pad session daw. Nagulat ako ngayon. Pang pad session eh. Mag-isa ako dito, nanonood ako. Hinahanapan ko ng warrant. Nginod-ngod ako sa may pader eh. Tapos pinabaliktad na nila yung mga kwarto-kwarto ko. Sabi ko, wala kayong makakita dyan. Maya-maya may sumigaw, sir. Okay na, positive. Sabi ko gano'n. Sabi ko, anong positive dyan? Positive. Nakita ko, tinapon nila yung karton ko, kinuha yung mga dart pin ko, may pinaglalagay doon. Pinapakita, ito positive daw, sir. Sabi ko gano'n, ano ba yan? Dart pin yan. Sabi ko gano'n. Ano dart pin? Dart pin, sir. Naglalaro kasi ako ng dart pin. Ayun lang, sir. Wala nang iba. Inaano nila ako, pinakakapan nila ako, di inaano ko dito ko. Naputukan ako, sir. Hindi ko nga namalaya na naputukan ako eh. Yan, dito. Taposas na ako na sa likod. Saan ka tinamaan dito? Ito dito. Exit dito, tumama dito, sir, sa likod. Hindi na lumabas yung bala. Inasahin ko ang sumbong na ito sa aking veteran reporter na si Aline Ferrer. We wasted no time. Ipinasundo ko ang mga tauhan ng National Police Commission o NAPOLCOM upang sa hospital bed makuna na si Ricky ng kanyang salaysay. Sumawak ako doon sa may pader ng kapitbahay namin. Parang daw may sakay. Ayun. Tapos dumating yung nanay ko, pati nanay ko nga, natadyakan pa. Ba't ka nilang ni-raid? Ba't ni-raid? Kamali po sila nung ano. Kasi yung karatula ng bahay po namin, merong ano doon, talyer eh. Meron ako nakalagay doon, Ricky's Auto Electrical, 45A Aguho nakalagay doon. Eh, ang tip daw po sa kanila, 45 Aguho. Eh, ang haba naman po sir ng 45. Ang sabi ko, puro 45 yun? Puro 45 po. Ang sabi ko nga sa kanila, 45A, B, C, D hanggang E. Sabi ko, mali ko kayo ng bahay na pinasok. Eh wala, hindi na pinagkasalita. Tinututukan ako ng baril dito sir eh. Nakaano ako sa may ano eh. Sa may pader namin eh. Hindi na nga ako pinagdamit sir eh. Hindi na ako pinagsinelas. Basta nung may dinapot sila mga ano-ano, karton-karton, sinabi positive. Binit-bit na nila kagad ako. Pero wala sila nakuha sa akin. Wala talaga. Ang mga pulis ay kinilalang sina PO3 Procopio Acueza, PO2 Ray Cayabyab, PO2 Edgar Mendoza, PO1 Golem Belen, PO1 Edelberto Alonzo, PO1 Rupert Vergara, pawa mga miyembro ng Station 9 Central Police District. To ferret out the truth in the interest of fair and balanced reporting, kinuha namin ang panig ng mga taga Station 9 ng Central Police District. Sa trucks kasi ang mga cross na may mga identified kaming area na puno-puno ng where pag pumasok ka ron, lahat kalaban mo na. Kaya nga mahirap pumasok sa isang lugar para makalinisin ang isang area pag lahat kapanalig ng sindikato. What I mean of syndicate, small time syndicate, hindi naman yung malalakihan. Because here, sa nakikita namin, wala namang ganong malalakihang transaksyon. Only yung 60 piso, sabi nila. Kung ano man ang problema, why not file a case? Hindi yung, kasi tulad ko, whenever there are complaints, file a case. Kasi ang case, andyan ang tinatawag na administrative sanction kung makita lang guilty. At andyan din ang to clear
to clear everything. Sa korte tayo, kung totoo o hindi. Ngayon, yung operational, may sumbong eh. At naka-blatter. Doon po sa aspecto ng binaril pa yung biktima kahit nakaprocess na. Accordingly, hawak-hawak daw yung tao. Yung sabi sa akin, because wala naman kayo. Wala naman ako ron eh. Only reports came over and investigation conducted by the Silo. Yung sumunod daw yung mga kamag-anak at mga kababayan eh. Tapos, mayroon daw humiga ng elbow niya. Siyempre, what will be his natural action as an instinct? Siyempre, pag hukot ka ganon, hinila ito, nabunot, naikalabit. Because when you are conducting an operation, nakakaparin mo eh. Hindi pwedeng magsaka-saka lang pag andun na yung labanan. So you're saying hindi sinasadya? Well, I'm talking on record. That is not an opinion, but I'm talking on record. Whatever documentary documentation that the investigation has done, I based there. Not on an opinion because I was not there. Hinila raw eh. Accordingly raw, because I was not there. I was not present. Kaya mahirap yung magsalita ako dyan because we speak about a truth which will be witnessed by the eye. Kasi sa batas kaya direct evidence eh. May allegation din daw, sir, na tinataniman o tinaniman siya. If that is the allegation, that is their right to defend themselves. Because sa batas naman lahat naman may rason eh. Mga kaibigan, maraming tanong ang pumasok sa aking isipan. Una, isang buy-bust operation daw ang pakay ng mga pulis. Biglang nagpalit ng istorya. May nag-report naman daw na may shabu session na naganap. Dito sa aking kinatatuyuan, nagdatingan ang isang team ng mga pulis mula sa CPD. September 8, 2003, bandang alas 4 ng hapon, sa 45 Aguho Street, Project 3, Quezon City, sinalakay ng mga pulis ang kontrobersyal na address na ito. Nasa loob ng kanyang kwarto si Ricky ng mga sandaling yon nang dumating ang mga pulis. Sir, ano po, sir? Ano? Huwag ka na magsalita. Teka mo na! Huwag ka nang pumalag. Sige na. Huwag pumalag ka sa'yo. Sir! Wala akong ginagawa, sir eh! Ano po ba kasalanan ko, sir? Sir, ano ba hinahanap niyo, sir? Ibibigay ko naman kung ano hinahanap niyo, sir eh. Asa na yung droga? Sir, droga! Wala akong alam sa droga sinasabi niyo! Mali. Sige, labas na dyan. Sir! Maniwala kayo, sir! Wala akong kasalanan, sir! Teka! Wala akong ginagawa, sir! Wala akong kasalanan, sir! Sir! Tama ka lang ayos! Hanapin ba? Yung bahay ni Ricky! Pinasok mo ang pulis! Hanapin ba? Yung bahay ni Ricky! Pinasok mo ang pulis! Sir, wala naman kayong nakakuha, sir. Saan niyo ba ako dadalhin? Daing ba? Sir! Ginawa na kayo, sir! Sir! Sir, bawa na kayo sa akin, sir! Mula sa kanyang kwarto, kinaladkad si Ricky sa hagdanan ito at inilabas sa kalsada. Sir, saan niyo ako dadalhin, sir? Sir! Ayos! Sir! Wala akong kasalanan, sir! Maniwala kayo, sir! Sir, bawa na kayo sa akin! Bakit yung tinakalat ka ng anak ko? Saan niyo siya dadalhin? Wala na kasalanan! Iwanin niyo siya! Wala na kasalanan! Walang makapagpigil sa mga pulis sa pakay nilang dalhin si Ricky. Maski na ang ina nito ay itinulak. Nagpupumigla si Ricky dahil takot na matamnan ng ebidensya. Dito sa kalyeng ito, binaril ang nakaposas na binata. Tinamaan siya sa likod. Wala akong kasalanan, sir! Sir, saan niyo ako dadalhin? Sir! Saan niyo ako dadalhin, sir? Wala naman akong kasalanan, sir eh! Sir, saan niyo ako dadalhin? Sir! Huwag ka na makialam doon! Kami lang bahala doon! Sige na! O ano, saka pa? Wala na, kami lang bahala doon! Isip pa
Pwede na! Matapos ang isang buwan na pagka-confine sa ospital, ikinulong agad si Ricky sa Quezon City Jail. No bail dahil kinasuhan siya ng pagtutulak ng ibinagbabawal na gamot. Isang kasong mabigat ang katapat na parusa kapag napatunayan sa korte. Unang nagharap ang magkabilang panig sa kasong ito sa Napolcom. Dumalo ang mga sangkot na pulis, si Ricky at ang kanyang pamilya. Naroon din ang aking staff para tutukan ang kaso. Pero yun hong criminal case nun, ng mga polis, tinuloy nyo? Opo, sir. Ano na pong status ng criminal case? Nakapot pa lang ata sa outfits. Pero yung sinapol po, Sinasabi nila wala daw po yung planting. Di ba nakasama po Kasama! Dumating yung Wala daw ni po sa attorney, sino yung lawyer nyo? Si Atty. Del Castillo. Oo, nabasa ko yun. Binigay sa akin. Konbensido ako na si Ricky ay biktima ng planting of evidence ng mga pulis. Isang frame-up. Hiniling namin kay Attorney Tom Del Castillo na tumulong sa kasong ito at ipagtanggol si Ricky Romualdo. Nagbigay ng kanyang serbisyo si Attorney Del Castillo ng pro bono o walang bayad. Papalapit na tayo sa araw ng Pasko. Sa katunayan, wala na pong 2 buwan. Lahat tayo ay umaasa, patuloy na sanang bumuti ang ating kalagayan. Sa malaking bahagi, ang dasal na yan ay nakadepende sa bawat isa sa atin. Hanggang sa muli, mga higala, salamat sa inyong patuloy na suporta. Ako po si Ramon Tulfo at ito ang orihinal at totoong karamay ng bayan. Daghang salamat o